Magandang gabi po sa kanilang lahat, mga minamahal. Ito po muli yung kapatid, Brother Ramsel Salcedo, na mabati sa inyo na sa magandang gabi. At tayo po ay patuloy sa ating sinasawang pag-aaral sa salita ng Diyos. Sa kalooban po ng mahal panahon, ito po ay ginagawa natin gabi-gabi, mula alas 7 ng gabi hanggang alas 7:30, mula Lunes hanggang Linggo, sa kapakanan po natin minamahal mga kapatid, na dahil sa kahirapan ng buhay sa ngayon, marami pang mga baa, hindi nakapagtrabaho mga tao tuloy, ay kailangan magtrabaho. Dahil dito wala na silang panahon para makinig na salita ng Diyos. Lalo wala na silang panahon para magbukas ng Biblia. At higit sila, kahit meron silang mga churches na dinadaluan, hindi pa rin sila nakakadalo. Sapagkat kahit na araw ng pananambahan, kinakailangan magtrabaho. Dahil dito ay inipo po ako ng harapan ng Jesus upang ipangaral ang kanyang salita gabi-gabi para wala na kayong madadala sa mga tahanan sa pamamagitan ng mga cellphones. Makakapakinig kayo ng salita ng Diyos kahit nakalating oras lamang gabi-gabi. Malaga po ito mga minamahal. Ginagawa natin ito para huwag kayong mawalan ng pananampalataya. Sabi ng Biblia, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya daw darating lamang sa tao sa pamamagitan ng patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya dito mga minamahal, lagi po kayong susubaybay sa ating gawain gabi-gabi. Para sa ganon, pagharap natin sa mahal pa, pagdating ng araw na tayo kinuha niya, wala tayong madadahilan na tayo hindi nakapakinig ng kanyang salita, na hindi natin siya nakilala. Sapagkat ito, ang layunin natin dito, ipakilala siya ng lubos sa mga tao. Sapagkat sa ngayon, nasa mauling araw na tayo, laganap ngayon ang mga hidwang pananampalataya, ang mga false religion. Nagtatayo sila ng mga reliyon ng tao, pagkatapos, magbabasa sila ng Biblia, at isang bagay ang pinakamalupit na ginagawa nila, hindi nila kinikilala ang Panginoong Kristo na siyang may akda ng ating panampalataya, Jesus Christ, the author and the finisher of our faith. Sabi ng Biblia, sabi ng mahal pa ng Kristo, search the scriptures, for in them you think that you have an eternal life, and they are they which testify of me. Salisigan nyo, buong kasulatan. Sapagkat dito, iniisip nyo na magkakaroon kayo ng buhay na walang at ito nagpapatotoo patungkol sa akin. Ang ibig sabihin, from the Old Testament up to the New Testament, nandoon siya. Nandoon siya. Pero, hindi natin siya nakikilala. Dahil nga malalim ang salita ng Diyos, hindi natin talaga maunuan ang mga salita ito, hindi tayo maging spiritual. Spiritual man, judge at all things, but is judge of no man. Kaya dito mga minamahal, sapagkat may kailang ating oras, kaya dalawang paksa ang ating talakayin. Unang-una, ang patutuan ng sumulat ng Juan, si John the Beloved, at ang pangalawa, ang patutuo ng Panginoong Kristo patungkol sa kanyang sarili. Kaya para gabayan natin mahal panahon, magkasampuhan natin sa panalangin. Kilang Diyos, ang mga makapangyarihan sila sa pangalan ng Jesus, sa oras ito ay aming pong papaksayin ang napakalagang talata sa Biblia, patungkol po sa patutuo ni John the Beloved at ng mahal panahon sa Kristo patungkol sa kanyang sarili, na dito kinakailangan makilala namin siya ng lubusan sapagkat siya ang kinikilala namin Diyos na tagapagligtas namin mga buhay. Kaya ito mahal panahon, maraming salamat po sa inyo. Sa iyo lamang lahat ng kapurihan po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, praise Lord, praise God. Kaya mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo. From the reading of God's words, babasahin ko po sa English version of the King James Bible, at pagkatapos ililipat ko sa Tagalog para higit po inyong maunawaan. From the book of St. John the Beloved, chapter 3, beginning with verse 31 and 36. Ganito po ating mababasa. Lahat po na may pakinig ay makinig sa salita ng Diyos. Sabi ng sumulat, He that cometh from above is above all. He that is of the earth is earthly, and is wicked of the earth. He that cometh from heaven is above all. Amen. Dito po sinasabi ni Apostol Juan na siya na bumaba mula sa langit ay pinakamataas sa lahat. Ang mga nasa mundo ay mga taga-sanlibutan.
Subalit siya na galing sa langit, bumaba sa lupa, ay pinakamataas sa lahat. And what he had seen and heard, that he testified. And no man received his testimony. Sa pagpapatuloy ng Sarwan, sabi po niya dito, ang binabanggihan dito ang mahal pa ng Kristo na galing sa langit. Sabi niya, kung ano ang narinig ng Panginoon at nakita sa kanyang Ama, ang siya niyang pinapatotoo. Subalit, walang tao na tumatanggap sa kanyang patotoo. For he whom God has sent, speaketh the words of God. For God giveth not the Spirit by measure unto him. Sapagkat kung sino ang sinugo ng Diyos, ay siya ang magsasalita ng salita ng Diyos. Sapat ibinigay ng Diyos ang kanyang Espiritu nang walang alinlangan. The Father loveth the Son and had given all things into His hand. Sabi ni Apostol Juan, ang lahat ng bagay ay pinagkaloob na ng Ama sa kanyang anak. Sa kamay ng kanyang anak. He that believeth on the Son hath everlasting life. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. Amen. Mabigat itong pangusap nito, mahal pa noon, sa mga kapatid ko. Sapat dito po, sinasabi ni San Juan na ang sino man sumasampalataya sa anak ng Diyos ay nagtataglay ng buhay na walang hanggan. At hindi, ang mga taong hindi naniniwala, ang mga taong hindi sumasampalataya sa anak ng Diyos ay hindi makakakita ng buhay, subalit ang puot at galit ng Diyos ay sumasa Kanya. Amen. Sa mga tweet, mga minamahal na nakikinig ngayon, mabigat ang sinabi ni San Juan na sumulat ng Ebanghelyo ng Panginoong Sus. Sabi niya, ang sino man na sumasampalataya sa anak ng Diyos ay nagtataglay ng buhay na walang hanggan. Subalit, ang mga tao na hindi tatanggap sa Kanya, sa halip magtatakwil pa sa Kanya, ang pot ng Diyos, galit ng Diyos ay sumasa Kanya. Walang kaligtasan. Tuloy sa impyerno sa dagat-dagatang apoy. Amen. Yan po ang dahilan, mga minamahal, kung bakit ipinapangaral natin ito. Sabat maraming hindi nakakalam ng sulat na ito. Akala lang, basta ganun-ganun lang. Hindi po, mga minamahal. Napakalaga po ng ating tinatalakay sa dito nakasalalay ang kaligtasan ng bawat kaluluwa. Kaya ngayon, dadako na tayo sa chapter 5. Yung po binasa natin kanina ay chapter 3. Dito sa chapter 5, ang sabi dito, sa kabanatang 5 mula talatang 1 hanggang 47, hindi ko babasahin lahat sapagkat mahaba, pero bibigyan ko ng pasimula ang sulat nito sa talatang 5 ng sulat ni San Juan, mula talatang 1 hanggang 47. Sabi dito, nagpunta ang mahal pa Jesus kasama ang kanyang malagad sa Jerusalem. At doon ay merong isang pool, parang swimming pool ba? Na tinatawag sa Hebreo na Bethesda. Dito, sa paligid ng pool na yon, na tinatawag na Bethesda, ay nangakahiga, nangakaupo ang maraming mga tao
na maraming mga sakit, mga bulag, mga pipi, mga lumpo, at sila lahat naghihintay doon. Sapagkat ang sabi dito, hinihintay nila ang pagkilos, pagbulubok ng tubig sa pool. Sabi dito, may mga panahon na biglang bubulubok ang tubig. Isang anghel ang bumababa at pagkatapos ay hinahalukay ang tubig, bumubulubok. At kapag nakita ng mga may sakit na bumubulubok ng tubig sa pool, agad nilang dinadala doon yung mga malalakas, yung mga lumpo, yung mga bulag, mga pilay, at nilulusong sa pool, pinapaliguan doon. At ang lahat ng makapaligo doon sa pool, sapagat medyo lampas tao yon, kaya lumulubog talaga sila, gumagaling. Pag-aon sa pool, gumagaling. At dito, nagdaan ng mahal panahon, mga alagad, pinagmamasdan nila. At nakita ng mahal panahon, ang isang lumpo na mula pagkabata, lumpo na. Tinanong ng mahal panahon, ilan daw ka na dyan? Saan naghihintay yan? 38 taon na po, 38 years na po ako naghihintay dito. Ako hindi makalakad sa tuwing bumubulubog ang tubig. Walang nagdadala sa akin doon, kaya pag ako nakarating doon, wala na. Uminto na yung pagbulubog ng tubig. Ngayon, sabag na mahal panahon, tinanong siya, gusto mo ba na makalakad muli? Sapagkat lang po siya mula pagkabata. Ang sabi niya, opo, mahal panahon, kanya lang, wala nga magdadala sa akin sa tubig para ako makalusog doon. Sabi ng mahal panahon, hindi na kailangan. Tumayo ka. Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Nagulat ang lumpo. Pinapatayo siya. Pero sumunod siya. Hirap na hirap siya tumayo, pero nung makatayo na siya, biglang lumakas siya, kaya mabukong-bukong. Yung kanyang katawan lumakas. At pagkatapos, sabi naman, bubuhatin mo yung higaan at lumakad ka na. Binuhat nila po yung higa niya at lumakad na. Gumaling na hindi na kinakalan dahil pa doon sa bumulubog ng tubig. Pagkatapos, naglakad na, umalis na si mahal panahon. Nakita ngayon ng mga Hudyo, mga saserdote, yung lalaki, nabuhat-buhat yung kanyang higaan, Sabat mo eh. Nagpaglima pa sa araw ng Sabat. Sabi, bakit mo binubuhat yung higaan mo? Hindi ba na ngayon ay araw ng Sabat? Hindi, dapat na nagbubuhat ka ng anumang bagay sa araw ng pamamay ngayon. Maigpit sila sa Sabat. Kasi sa Old Testament, isang tao na kumukuha ng kahoy sa gubat para ipanggatong, araw ng Sabat, hinuli, pinagbabatong, isang mamatay. Ang parusa doon, kamatayan. Sapat, yun, nasa ikapat na utos ng Diyos na huwag kang gagawa sa araw ng Sabat. Kaya dito mga minamahal, sa panahon ng mahal pa ng Kristo, nagtayo mga Hudyo ng reliyong Judaismo. At doon, lahat ng nakasulat sa Old Testament, ina-apply nila doon. At sabi nila, nabasa nila sa unang utos, huwag kang magkakaroon ibang Diyos liban sa akin, isa lamang Diyos. Kaya dito, galit na galit sila sa mga tao na nagsasalta na parang patungkol sa Diyos ba? Na nakita ng mga Hudyo, sabi ng mga Hudyo, sino ang nagpas sa'yo? Sino ang nagutos sa'yo? Nabuhat yung mahigaan mo, araw na Sabat nga. Sabi niya, hindi ko po siya nakilala na nakaalis na po siya. Tapos, nung naglalakad, inanap niya, dahil malalakas na siya, natagpo niya yung templo, mahal panahon. Tapos nakita siya ng mahal panahon. Sabi niya, oh, nandito ka. Huwag ka na magkasala. Kundi, pag nagkasala ka, dahil babalik yung sakit mo, lalong mabigat yan. Opo. Nagpunta ngayon yung kwan. Yung lumpo doon sa mga paresyo. Yung pong kwan, nagpagaling sa akin, nasabi po ating wegaan, araw ng Sabat. Si Jesus po yun. Nakilala mo na po siya. Kilala ng mga sacerdote, ang mahal po noon, talagang naggumagawa ng maraming himala. Pinuntahan lang yung mahal po noon. Galit na galit. Sabi, bakit mo pinagaling ang tao araw ng Sabat? Ngayon, sabi ng mahal po noon, babasahin na.
Ito na, magbabasahin natin yung sagot ng mahal pa noon. Ang sabi ng mahal pa noong Jesus doon sa mga saserdote. Sabi niya dito, tatagalogin ko na mga minamahal para direksyon tayo sa Tagalog. English nung binabasa ko, pero sasaling ko na sa Tagalog. Sabi ng mahal pa ng Kristo, ang aking ama ay nagtatrabaho. At ako, nagtatrabaho din. Kahit na araw ng Sabat. Dito, galit na galit ng mga Hudyo. At gusto siyang uliin at patayin sapagkat nilabag niya ang araw ng Sabat. At hindi lang dito. Sabi dito, ay gusto siyang patayin sapagkat hindi lamang niya binayolate ba? Yung hindi lamang niya sinira ang Sabat, kundi ang sabi dito, ang kanyang ama ay ang Diyos. God was his father, making himself equal with God. Nagalit yung mga Hudyo. Sabat, hindi lamang niya nilabag ang Sabat, kundi sinabi pa niya na ang Diyos ang kanyang ama na inisip niya na kapatay siya ng Diyos. Gusto siyang muling, gusto siyang patayin. At ang sabi dito, nagsalita mahal pa sa kanila. Sabi sa kanila, sa mga gustong muli sa niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang anak ay hindi makagagawa ng anumang bagay ng sa kanyang sarili lamang. Subalit, kung ano ang nakikita niyang ginagawa ng kanyang ama, anumang bagay ito, ginagawa rin ng anak. Sapagkat ang ama ay iniibig niya ang kanyang anak at pinakikita sa anak ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa. At higit pa, sa mga ginagawa niya na madakilang bagay, ang gagawin niya. Sapagkat kung paano ibinabangon ng ama ang mga patay at binibigyan ng buhay, gayon din ang anak na binubuhay ang sinumang patay na kanyang gustuing buhayin. Sapagkat ang ama ay hindi umatol kanino mang tao. Subalit, sabi dito, ibinigay niya ang lahat ng paghatol sa kanyang anak. Upang sa gayon, ang lahat ng tao ay parangalan ng anak kung paano nila pinaparangalan at sinasamba ang ama. Ang sino man na hindi nagpaparangal sa anak, ay hindi rin nagpaparangal sa ama na nagsugo sa kanya. At ang sabi ng mahal pa ng Jesus, nagsalita siya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tao na nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, ay magtataglay ng buhay na walang hanggan. At hindi na darating sa paghatol. Subalit mula sa kamatayan ay lumipat na siya sa kabuhayan. Sabi pa niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang oras ay dumarating at ngayon nga na kung saan ang mga patay ay marinig ang boses, ang tinig ng anak ng Diyos, at ang sino man makarinig ay mabubuhay. Sapagkat kung paano na binibigyan ng buhay ng ama ang kanyang sarili, ganon din ay binibigyan niya ng buhay ang kanyang anak sa kanyang sarili. At ibinigay sa kanya ang lahat ng karapatan para humatol sa mga tao, sapagkat siya ay anak ng tao. Dito mga minamahal, ibig sabihin dito, ang Diyos ng langit, nung ipinadala niya ang kanyang anak sa lupa, mahal pa ng Kristo, hindi na niya hatulan ang lahat ng mga tao. Sapagkat siya ay Diyos, kung siya ang hatol, walang matitirang tao. Sapagkat ang Diyos ay banal. At ang Diyos na Espiritu ay ayaw na nakakakita ng kasamaan, ng kasalanan. Kaya kung siya ang hatol, lahat ng tao mamamatay. Kaya sabi dito, ang lahat ng paghatol sa mga tao sa buong mundo ay binigay na sa kanyang anak sapagkat siya ay anak ng tao. Amen. Paano siya nag-anak ng tao? Kasi anak siya ni Maria. Pero,
Wala siyang ama, ang ama niya Diyos. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga minamahal, doon sa mga reliyon na mga nagtatakli sapagkat siya mahal pa ng Kristo, na sinasabi, siya tao lang, tama! Tao lamang siya. Sapagkat wala pa ang tao, hindi pa ginagawa mo doon, tao na siya, taong Diyos na siya. Kasama siya ng Ama. Bakit tayo nalalang mga tao? Sapagkat nilalang tayo ang taong Diyos. Ano sabi ng taong Diyos? Sa aklat na Genesis, lalangin natin ang tao. Ang nag-usap dito, ang Diyos na Espiritu at ang anak ng Diyos sa katawang tao. Sabi ng mahal pa ng Kristo, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis at anyo. Sa makatwid, hindi tayo nilikha sa larawan ng isda. Hindi tayo nilikha sa larawan ng hayop. Hindi tayo nilikha sa larawan ng ibon. Nilikha tayo sa larawan ng tao sapagkat ang lumikha sa atin ay taong Diyos na galing sa langit. Tayo mga taong lupa sapagkat tayo nang galing sa lubok. Kaya dito, napakaliwanag ng Biblia mga minamahal. Kaya sabi dito, nang gawin ng Diyos ang tao mula sa labok ng lupa, patay ang katawan ng tao. Pero yung katawan, binigyan niya ng laman. Pero kahit na mayroon ng laman, wala pa rin itong buhay. Yung katawang lupa, naging katawang laman. Sapat ginawa ng Diyos na katawang laman. Pero walang buhay. Anong ginawa ng Diyos? Sabi ng Biblia, God breathed unto the nostrils of the man that He made from clay, and breathed unto him the breath of life, and man became a living soul. Ano sabi? Tagalogin natin. At nilikha ng Diyos ang tao mula sa labok ng lupa. Ang katawan ginawang laman. At pagkatapos, hiningan ang kanyang butas ng ilong na nagkaroon ng mula sa labok nagkaroon ng laman, hiningan ang butas ng ilong. At dito, pumasok sa katawan ng tao ang kaluluwa at ang espiritu, the breath of life. At nasabi dito, ang tao na mula sa labok ay naging kaluluwang buhay na walang kamatayan. Kaya ang lahat ng tao, mga nakikinig sa akin yon, ikaw kapatid na nakikinig ka sa akin ngayon, kahit na makasalanan ka o mabuti ka, wala kang kamatayan sapagkat ikaw ay isang kaluluwang buhay. Ibig sabihin, ikaw ay ginawa ng Diyos na walang kamatayan. Sino namamatay? Yung katawan. Yung katawan na nagkaroon ng laman. At yon ang ginawang bahay ng kaluluwang buhay. Kaya ngayon, kapag namatay na yung katawan, lumilisan ng kaluluwang buhay at yung katawan nagbabalik sa labok na kanyang pinanggalingan. Bakit? Sapagkat ang kaluluwang buhay, wala ng bahay. Namatay ng katawan niya. Wala siyang bahay. Pero meron siyang pupuntahan. Sabi dito, lahat ng mga kaluluwang buhay na gumawa ng masama sa mundo nito, tuloy sa impyerno sa dagat ng apoy. At ang mga kaluluwang buhay na nakikiksalta ng Diyos, sumasampalataya sa mahal pa ng Kristo na tagapagligtas niya, ay pumupunta sa langit sa buhay na walang sa piling ng mahal pa noon. Amen. Sa mga kapatid, nalaman nyo na po ang istorya mga minamahal. Tuloy natin ang basa dito. Sabi dito, binigay sa anak ang kapangyarihan upang matol sa mga tao sapagkat siya ay anak ng tao. Bakit siya naging anak ng tao? Anak siya ni Maria. Pero wala siyang tatay na tao. Ang tatay niya, Diyos. Sabi niya dito, huwag niyong ipangilalas ang bagay ito. Sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng mga nasa libingan ay makakarinig ng kanyang boses. At sila ay lalabas sa libingan, lahat ng mga gumawa ng mabuti, tutungo sa pagkabuhay ng muli ng buhay sa walanggan, at siya na gumawa ng masama ay babangon muli sa kaparusahan na walang hanggan. Sabi niya, sarili ko lamang, ako yung matol sa ngayon sa akin narinig. At ang aking paghatol ay makatwiran. Sapagkat hindi ko sinusunod ang sarili kong kalooban, subalit ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. Sabi niya. Tapos dito, sabi niya, salisikin niyo ang mga kasulatan. Sabi niya sa mga sa mga Hudyo, salisikin niyo mga kasulatan. Sapagkat inisip niyo na sa pamagitan ng
banal na kasultan, meron kayong buhay na walang hanggan. At ito ang nagpapatuto patungo sa akin. At ayaw niyo lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Hindi ko tinatanggap ang parangal ng tao. Sapat kilala ko kayo na wala kayong pag-ibig sa Diyos. Ako'y naparito sa pangalan ng aking Ama. So ayaw niyo akong tanggapin. Kung iba ang darating, siya tatanggapin ninyo. Paano kayo makakapaniwala? Paano kayo sasampalataya? Kayo ay tumatanggap ng karangalan sa mga tao. So tinatakwil nyo ang karangalan na nagmumula sa Diyos. Huwag niyong isipin na kayo ay aking usigin at katulan. Do not think that I will accuse you to the Father. Huwag niyong isipin na kayo ay pagsasagdal ko sa Ama. Mayroong isa na magsasagdal sa inyo sa Ama. Si Moises, na inyong pinagkakatiwalaan. Sapagkat kung pinagkakatiwalaan, naniniwala kayo kay Moses, kayo ay maniniwala sa akin. Sasampalataya sa akin. Sapagkat dahil sa akin, sumula si Moises. Subalit kung di nyo pinaniniwalaan ng mga sinulat ni Moses patungkol sa akin, paano nyo mapapaniwalaan na aking salita? Amen. Kaya dito mga minamahal, from John chapter 5 verses 1 to 47, binasa ko sa inyo, at sinaring ko sa Tagalog para maunawan nyo, narinig niyo ang katotohanan ngayon, na ang mahal pa ng Kristo na parito upang magbigay ng buhay at kasaganaan. Sabi sa John chapter 10 verse 10, I come in order to give you life and give it more abundantly. Ako ay naparito sa mundo upang bigyan ko kayo ng buhay at kasaganaan. Subalit ang demonyo, Satanas, kaya naparito para magwasak ng buhay, para pumatay at nakawin ang iyong panampalataya sa akin. Kaya dito, sabi sa Biblia, dalawang klase ng taong nag-aaring sa mundo. Mga anak ng Diyos na gumagawa ng katwiran ng Diyos, sumasampalataya sa mahal pa ng Kristo bilang Diyos na tagapagligtas, at mga anak ng Diablo na nagtatakwil sa pagka-Diyos ni mahal pa noon. Bakit ko pinapangaral ito ngayon? Sapagkat yun ang sabi ng Biblia, na sino man na hindi tatanggap sa mahal pa ng Kristo, sabi ng Biblia, but as many as receive Him, to them gave the power, the authority to become the children and sons of God. Ang sino nang tatanggap sa mahal pa noon, sasampalataya sa Kanya, bibigyan ng kapangyarihan para maging mga anak ng Diyos. Ba't ko pinapangaral ito? Sapagkat marami nagtatakwil sa mahal pa ng Kristo. Mga iglesia ni Kristo, tao lamang siya. Mga saksi ni Jehovah, hangin lamang siya. Mga Muslim sa Islam religion, propeta lamang siya, mas mataas pa si Muhammad. Ganun nila tinatakil ang tao. At bakit ako nangangaral? Sa pagsabi ng Biblia, isang kaluluwa lamang ang maligtas, ang buong hukbo ng langit ng anghel sa kalangitan, nagpapalakpak sa matinding kagalakan. Paano ngayon? Milyon-milyon ang napapahamak ngayon. Ang mga iglesia ni Kristo, nakakalat sa buong mundo, milyon sila. Ang mga saksi ni Jehovah, nakakalat sa buong mundo, bilyon-bilyon sila. Ang mga Muslim nakakalat sa buong mundo, bilyon-bilyon sila na nagtatago sa Panginoon ito. Kaya dito, bilyong mga tao, mapapahamak ang mga kaluluwa. Ba't ako nangangaral dito? Sapat mahal ko ang kaluluwa ng mga taong nadaya, ng mga bulang mangaral, ng mga bulang propeta, ng mga false teachers sa mundo ito. Isipin yung ginagawa sa inyo, mga minamahal ng mga membro. Mahal mo kayo, kaya pinapangaral ko ito. Milyon kayo na pupunta sa impyerno sapagkat tinuruan kayo ng iyong aral na huwag tanggapin mahal pa ng Diyos. Tao lamang siya, angel lamang siya, propeta lamang siya. Isang malaking kabulaanan. Kaya dito mga minamahal, sinabi ng mahal pa ng Kristo, I and my Father are one. Ako at ang maisa, siya Diyos na nagkatuwang tao. Siya Diyos na nagkatuwang tao. Sabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, but without controversy, great is the mystery of godliness. God the Father was manifested in the flesh, justified in spirit, seen of angels, preached in the word, received up into glory. Siyang mahal pa ng Kristo na hindi na dapat pinagtatalo na siya may Diyos, siya tao. Hindi na. Sapat nakasulat sa Biblia, hindi na kailangang pagtalunan pa sapat ang Diyos na katawang tao. John chapter 1 verse 14, and the word of God
which God was made flesh. And dwelt among us, sabi ng mga alagad, we behold His glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Kaya dito mga minamahal, lahat ng mga nakakapakinig sa akin, mga miyembro ng Iglesia ng Cristo, mga miyembro ng Saksi ni Jehovah, mga Muslim na nagtatawal sa Panginoon Kristo, kaanong kasalanan ang ginawa niyo sa harapan ng Diyos ng buhay? Kayo ng mga mangaral, ayaw niyo nang maligtas. Milyon-milyong mga tao ang dinadala niyo sa kapamakan. Mapapamak sila dahil sa ginawa nyo. Kinukunan nyo sila ikapo, andog, pera. Tapos nagpapasasa kayo sa pera nila. Pagkatapos sasabihin niya, patayin ka ng call. Baka hindi ito nalalaman ng mga bulang, ng mga miyembro ng mga bulang churches. Alam mo nyo, dalawa ang doktrina nila na nakakatakot. Una, ang Panginoon Kristo, taong-tao lamang, kailangan din naging Diyos. Isa. Ano pa yung pangalawa? Soul sleep. Itinuturo ng mga reliyon to na ang tao kapag namatay, wala na. Ang kaluluwa namamatay. Isipin mo, kaluluwa na walang kamatayan, pinatay nila. Ba't pa sila nagreliyon? Kaya nabubuhay ang kaluluwa para magdusa sa impyerno ng mga makasalanan. Papunta sa langit ng mga mabuti. Pinatay nila ang kaluluwa. Ibig sabihin, wala silang kwan. Wala silang kapanipaniwala sa Biblia. Hindi sila naniniwala sa impyerno. Dahil kung naniniwala sa impyerno, naniniwala sa langit, hindi nila papatayin ang kaluluwa sa kanilang doktrina. Soul sleep. Magising kayo sa katotohanan. Mga miyembro ng mga hitong pananampalataya. Tatapos talaga kayo sa impyerno. Tinakbilan pa rin sa Kristo, pinatay pa yung kaluluwa. At ngayon, umasa kayo. Ba't kayo nagreliyon? Kasi umasa kayo na mapupunta kayo sa langit. Paano nga kayo mapupunta sa langit? Yung mga kaluwang buhay kayo na pinatay ng yung mga leader. Kaya mga minamahal, hindi ako titigil ng pangaral. Kahit na ulit-ulit ito, gabi-gabi, baka meron siya dalawa na mga miyembro na minamahal ko, na nadaya, ay makapakinig ito, mabuksan ang kalamatan ng katotohanan at maligtas sila. Sapagkat ang tungkulin ko, iligtas ang lahat ng mga tao na nadaya ng mga bulaang reliyon, na mga leader, mga pastor, mga ministro, na saksi ni Jehovah, ng Iglesia ni Cristo, at ng mga Muslim reliyon, at saka ng Mormon. Marami pa sa hindi lang yun. Ang binabanggit ko, 3 pa lamang, pero actually, maraming mga reliyon ang katulad ng mga binabanggit ko ito na wala sa katotohanan. Kaya mga minamahal, pasensya na kayo kung medyo nagmamadali ko sapagkat kaunti lamang oras natin. Subalit alam ko sa maikling pangaralan ito, naalaman nyo na dapat tanggapin mahal pa ng Kristo sa sabi ng Biblia sa Acts chapter 14, sabi nga nun, there is none other name given unto men in this world whereby we must be saved, except in the name of Jesus Christ. For God hath highly exalted him, and hath given him a name that is above every name, that at the name of Jesus Christ all knees should bow, of all things that are in heaven, things that are in earth, things that are under the earth, and to proclaim, to confess that Jesus Christ, Lord, Jesus Christ, God, for the glory and honor of the Father. Walang ibang pangalan sa silong ng langit ibinigay ng Diyos sa mga tao para maligtas, kundi sa pangalan lamang ni Kristo, upang sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng tuhod sa langit, ang lahat ng tuhod sa lupa, at ang lahat ng tuhod sa ilalim ng lupa, iluluhod, ikukumpisan ng bawat dila ng Panginoon Kristo, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon ng lahat ng mga tao. At ang sino mang hindi sasampalataya sa Kanya, ang puot, matinding puot at galit ng Diyos, dati sa Kanya, in flaming fire, our Lord Jesus Christ is coming again, and He's coming again with vengeance, taking vengeance on them that do not God and obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, and they shall all be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power, when He shall come to be glorified in His saints and to be admired in all them that believe, because our testimony among you was believed in the day. Ang mahal pa noon, dumarating na may matinding galit sa makasalanan daigdig na patuloy na tatakoy sa kanyang pagkatgos. At hindi ako patitikil ng pangaral ng bagay ito upang maligtas ang milyong-milyong mga kaluluwa na nadaya ng mga hidwang pananampalataya. Hanggang dito muna tayo mga minamahal. Pasalamat tayo sa Diyos, mahal po naman. Maraming salamat po. Naipahayag ko ang katotohanan ng salita sa mga minamahal kong mga miyembro na nadaya ng mga bulaang mangaral sa panahon namin ngayon. Sa iyo lamang lahat ng kapurihan, pasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Mga kapatid,
Ito pong muli ang iyong kapatid, Brother Rom Salcedo. Pansamantalang nagpapaalam sa kalaban ng mahal po, magkita-kita tayong muli sa araw na bukas para sa naman paksa. We love you so much, but our Lord Jesus Christ loves you more. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.